Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Pumadyak tayo at magpalakpakan. Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Pumadyak tayo at magpalakpakan. Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Pumadyak tayo at magpalakpakan. Pumadyak tayo at magpalakpakan. Sampung mga daliri, kamay at paa. Dalawang tenga, dalawang mata, ilong na maganda. Maliliit ng ngipin, masarap kumain. Di lang maliit, nagsasabing wag magsinungaling. Bahay, computer, dentista, elepante, football, gitara, helicopter. Itlog, jeep, queso, leon, mais, nara, niño, ngipin. Orasan, piso, quezon, radyo, saging,
Bashir. Uulan. Vinta. Walo. X-ray. Yo-yo. Zebra. Magandang hapon mga classmates at welcome sa Wikaharian Online World. Kasama na naman syempre ngayong araw na Lunes si Ate Michelle. Ayan, kumusta kayo mga classmates? Kumusta ang inyong weekend? Ano na bang inyong mga ginawa? Ayan, sige, bago tayo magpatuloy sa araw natin ngayon, gusto ko munang makita kung sino-sino na ang nakatutok na, kung sino-sino na ang present at ready nang samahan si Ate Michelle sa ating bagong kwento at bagong mga activities ngayong araw. Sige nga, tignan ko kung sino ang nandito na. Ayan, nakikita ko na si Olive Zoe Betinol. Magandang hapon, Olive Zoe. Nandiyan na rin si Jerine Amethyst Camara ng Ginayangan, Quezon. Si Syred Villadon Frias. Hello, Syred Frias. Mula naman siya sa Concepcion Integrated School sa Marikina. Magandang araw din sa iyo, Denise Dustin at Detsan Victores. Hello, Shavina Cassandra Nio. Hello din, Cedric Ivan Ilagan. Magandang hapon. Ayan, hi din sa iyo, Art Christian Roda. Si Olive Zoe daw, siya ay nanonood sa Bulacan. Taga Bulacan naman si Olive Zoe. Ayan. Hello, Dustin. Hello din, Alisa Nicole Rivera. Oo, wala na daw school si Alisa Nicole Rivera. Yung iba ba sa inyo tapos na rin ang school? Alam ko, bakasyon na, ninyo, ng karamihan sa inyo. At congratulations, kasi yung mga iba sa inyo magi-grade 3 na, yung iba magi-grade 2 na, yung iba magi-grade 1 na. Ayan, congratulations. Magandang hapon din, Celeste Daniel. Okay, nandiyan na rin syempre si Nikki Grace Ecalia mula sa Santo Tomas, Davao del Norte. Magandang hapon, Manuel Lucas Lianos. Taga Marikina rin si Manuel Lucas. Hello, John Carl. Hello, Janela Rose Idian. Ayan. Sige, tignan pa natin. Si Ariela Rich Nabong. Ayan, magandang hapon sa iyo. Hello din kay Janice Adoro. Good afternoon din po. Hello, Johan Carl Cruz. Eliza Eunice Pascual, magandang hapon. Liza Pascual Bersabe. Hello din po, magandang hapon. Ayan, nandiyan na rin syempre si Dari Bliss Kagatam. Si Janley Leona Adoro ay nandito na rin. Siyempre, present na rin si Ezekiel San Diego Masenda at Zoe Gabriel Masenda. Ayan. Eto, nakikita ko na rin si Jamie and Kurt Magsilaw. Magandang hapon. Sila ay mula sa Dila, Santa Rosa, Laguna naman. Hello ni Raya Mitzi Pagikan. Alexisimo Valenzona, magandang hapon din sa'yo. Princess Munda, magandang hapon. Ayan, tignan pa nga natin. Good afternoon, Ate Kay. Good afternoon, Claire Senya. Hello, Jessie May Flores. Magandang hapon. Kasama sina Mary Nicolette at Madison Flores ng Cabuyao, Laguna. Okay, si Noah at Nayumi Ligasmi rin ay nanonood. Sila naman ay mula sa Dasma, Cavite. Magandang hapon sa inyong lahat. At syempre, salamat sa palaging pagtutok sa Wikaharian Online World. At dahil dyan, alam nyo, meron akong good news sa inyo. Ano ba yung good news, Ate Michelle? Alam nyo ba na ngayong
araw ng Lunes ay yung huling Lunes na ng Hulyo, no? Tapos na yung July. Sa susunod nating pagkikita, Agosto na or August. At simula sa Agosto 2, tama ba? Oo, August 2, ayan, mapapanood nyo na rin ang Wika Harian Online World sa Scene Zone channel ng Kumu. Alam niyo ba yung Kumu? Ito ay mahahanap nyo sa App Store. Ayan, so hanapin nyo lang sa App Store ang Kumu app. At huwag nyo rin kalimutang i-follow ang ating Kumu account na Knowledge Channel Official. Ayan, so kapag na-download nyo na yung Kumu app, hanapin nyo yung Knowledge Channel Official at mapapanood nyo na rin ang Wika Harian Online World simula Agosto 2 sa susunod na Lunes yan. At ito pa ang susunod nating good news, ano? Mas maaga na rin tayong magkukwentuhan simula sa susunod na Lunes. Anong oras na, Ate Michelle? 11 a.m. na tayong magkikita-kita simula sa Lunes, ha? 11 a.m. Okay? Hindi na 1 p.m. 11 a.m. na tayo simula sa Lunes. Okay? O ipaalala nyo, ha? Isulat nyo sa papel para hindi nyo makalimutan at para rin alam niyo kung paano mag-download ng Kumu app. Magpatulong kayo sa inyong mga nanay at tatay, ha. Kailangan meron kayo palaging gabay mula sa inyong mga magulang kapag meron kayong mga dina-download ng mga apps mula sa internet. Ayan. Okay? So ayan ang ating mga good news sa pagsimula ng ating session ngayong araw. At dahil marami-rami na tayo, magsimula na tayo sa pag-awit ng ating Kumusta song. Sabayan niyo si Ate Michelle sa pagkanta ng ating Kumusta song. Ito na. Hintayin lang natin. Okay, o sige. Habang hinihintay natin ang ating Kumusta song. O inuulit ko, ha, simula sa Lunes, tayo ay magkikita-kita na ng 11 a.m. ha, 11 a.m. hindi na 1 p.m. At maliban sa Facebook, pwede yun na rin mapanood ang Wika Harian Online World sa Kumu. Okay? Hanapin nyo lang yung Kumu account ng Knowledge Channel, the Knowledge Channel Official. Okay, o sige, kanta na tayo. Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tralalalalalalala, 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 tralalalalalalala. Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tralalalalalalala, 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 tralalalalalalala. Okay, o muli, kumusta sa inyong lahat at welcome sa Wika Harian Online World. Okay, noong mga nakaraang Lunes, pinag-usapan natin ang salitang hiram, hindi ba? At nung nakaraang Lunes lang, hinulaan ninyo kung ano yung mga salitang hiram doon sa listahan ng mga salita na ipinakita ko, hindi ba? Ngayon naman, parang ganun pa rin yung gagawin natin. Hahanapin nyo pa rin yung salitang hiram, pero ngayon, nasa isang pangungusap na yung salitang hiram. So, kailangan nating hanapin doon sa pangungusap kung ano yung salitang hiram na ginamit. Sige, handa na ba kayo? Subukan natin yung unang pangungusap. Si Michael ay naglaro ng basketball. Si Michael ay naglaro ng basketball. Sa palagay ninyo, alin dyan ang salitang hiram? Tingnan natin kung
mahuhulaan ninyo o matutukoy ninyo kung alin dyan ang salitang hiram na ginamit. Hello, Preya Carmeli Paner mula sa Rosario, Pasig City. Okay. Ayan, tignan natin. Okay, ayan, sabi ni Kate Llanos, basketball. Ayun din ang sagot ni Jerine Amethyst Camara. Si Michelle de la Cruz. Si Johan, si Dustin. Si Everich Alvarez. Si Syred, si Mildred. Ayan, at yung iba pa, masyadong marami ha, hindi mababasa ni Ate Michelle lahat. Pero kung ang sagot nyo ay basketball, tama kayo. Ayan, ang basketball ay salitang hiram. Okay. O ngayon, tignan naman natin yung susunod nating pangungusap. Mataas ang score na nakuha ni Mela sa test. Mataas ang score na nakuha ni Mela sa test. Okay, sige, tukuyin nyo nga kung alin ang mga salitang hiram sa pangungusap na ito. Mataas ang score na nakuha ni Mela sa test. Sige, tignan po kung sino ang makakatukoy ng mga tamang salitang hiram na ginamit sa pangungusap na iyan. Okay, tignan po kung nandito na. Si Mildred, sabi niya test. Si Dustin, score. Hello, Finn Gibe. Si Dustin, score din. Si Shane Galicia, score din. Si Janice Adoro, test daw. Si Syred, test. Si Johan, test. Si Kit, score at test. Si Nikki Ecalia, test. Si Emerich Alvarez, score. Si Preya, test. Si Syred, scores. Okay. O, sige, sasabihin ko na kung ano ang mga salitang hiram sa pangungusap na ito. Ito ay ang mga salitang score at test. Ayan. Ang score ay mula sa salitang Ingles na score. Diba? Yung S-C-O-R-E, score. Pero ginawa na siyang Tagalog ang baybay o Filipino ang pagkabaybay, kaya score yung naging baybay natin na may letter I, S, K, O at saka R. Yung test din ay salitang hiram at ang dalawang salitang hiram na yan ay hango sa salitang Ingles o sa wikang Ingles. Okay? Tama ba kayo? Nahulaan niyo ba o natukoy niyo ba ang dalawang salitang hiram na yan? Okay, sige. Meron pa kayong isang chance. O, tignan nyo naman ang pangungusap na ito. Nilagay ni Leia ang cellphone at earphone sa bag. Nilagay ni Leia ang cellphone at earphone sa bag. O, sa palagay ninyo, ano naman kaya dyan ang salitang hiram o mga salitang hiram? Tignan nyo ng mabuti ha. Baka higit sa isa ang salitang hiram na ginamit. Okay. Oo nga, ang gagaling ng classmates natin. Okay, sabi ni Kate Llanos, cellphone at earphone. Sabi ni Mildred Magsilaw, cellphone, earphone at bag. Sabi ni Jerine, cellphone at earphone. Si Jessie May Flores, cellphone at earphone. Si Ryan Mitzi, cellphone at earphone. Si Dustin Adam, ganun din. Si Michelle de la Cruz, ganun din. Si Johan Carl Cruz, cellphone, earphone at bag. Si
Si Alexis Simo Valenzona, ganun din, cellphone, earphone at bag. Si Cedric Ilagan, cellphone at earphone. Si Janley Adoro, cellphone at earphone. Si Janela Rose Idian, bag. Sige, sasabihan na ni Ate Michelle kung ano o ano-ano ang mga salitang hiram na ginamit sa pangungusap na iyan. At ito ay ang mga salitang cellphone, earphone, at bag. Tatlo yung salitang hiram na ginamit sa pangungusap na iyan. At ang tatlong mga salitang iyan ay syempre mula rin sa wikang Ingles na ginagamit na natin kapag tayo ay nakikipag-usap sa kapwa Pilipino natin kasi wala tayong sarili nating salita para tukuyin ang mga bagay na ito. Okay? Ang gagaling na ng classmates natin sa mga salitang hiram. Very good kayo at sana huwag niyong kakalimutan yung mga salitang hiram na ating napag-aralan at subukan nyo ring maghanap ng iba pang mga salitang hiram. Okay? Ayan. At kung very good kayo sa pagsagot ng ating activity na yan, very good din syempre yung ating mga classmates na nag-share ng kanilang mga wikaharian lamp. Diba? Naalala nyo yung ating lamp na ginawa noong nakaraang Lunes. Ayan, at ito ay sina Olive Zoe Betinon, Jareen Amethyst P. Camara, Nietzsche Manuel Castro, Aliana Jael de Asis, Mary Flores, Madison Flores, Sired Villadon Frias, Dari Bliss M. Tugatam, Francesca Iris Garcia, Christine Garcia, Janela Rose Idian, Cedric Ivan Ilagan, Manuel Lucas Miguel Llanos, Princess Munda, Samantha Sky Mystica, Sir Nerayo Mitzi Pagikan, Denise May San Victores, Dustin Adams San Victores, Den San Victores, at Claire Senya. Ayan, very good kayo at maraming salamat din sa pag-share ng inyong napakagagandang mga lamp. Okay? Yung inyong mga lampara. Okay. Ngayong araw, katulad ng sinabi ko, meron tayong bagong kwento na pag-uusapan. Pero bago yan, tayo ay mag-aral muna ng isang salita na ating maririnig sa kwento. At ito ay ang salitang karwahe. Ayan. Kung nakikita nyo yung larawan, ano ba ang karwahe? Ilarawan nyo nga kung ano ang karwahe base sa larawan na inyong nakikita. Okay. Yan, tama kayo. Sasagot nyo kanina na cellphone, earphone, at bag. Ano naman ang karwahe? Base dyan sa inyong nakikita. Karwahe. Okay? Sige, tutulungan ko kayo. Ito ay isang uri ng sasakyan, di ba? Nakikita nyo, may mga pulong siya. Meron itong parang maliit na maliit na bahay o maliit na lalagyan kung saan pwedeng sumakay ang mga pasahero. At katulad ng nakita nyo, meron itong mga gulong at hinihila ng 1 o 2 kabayo para umandar. Yan ang karwahe. Okay? Okay, Jereen. Nakakita na daw si Jereen nito, no? Oo, minsan Jereen, ginagamit nga yan na sasakyan na kapag tinadala na sa huling hantungan yung namatay na tao, no? Okay. Ayan, very good. Tama, sasakyang panlupa. Oo, para rin yung sasakyan na ginamit ni Cinderella. Oo. Pwede rin natin sabihin na ito ay katulad ng kalesa. Tama kayo, no? Dun sa mga sumagot na kalesa.
Very good, classmates. Okay, o sige. Sa ating kwento ngayong araw, ayan, meron tayong makikita na magic karwahe. Bakit kaya magic karwahe ang tawag dito sa ating karwahe sa kwento? Yan, alamin natin yan ha, kung paano nagkaroon ng magic ang karwahe sa ating kwento. Yan, pero bago ko basahin ang kwento, syempre, aawit muna tayo ng ating oras ng kwentuhan song. Ayan, siguro ngayon, alam niyo na yung ating oras ng kwentuhan song, hindi ba? O sige, sabayan niyo si Ate Michelle sa pag-awit ha. Sa 2, 3. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang matatenga. Oras na ng kwentuhan. O, isa pa ha. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang matatenga. Oras na ng kwentuhan. Ayan! Ang kwento natin ngayong araw ay pinamagatang Ang Magic Karwahe ni Catriona. Yan, ang Magic Karwahe ni Catriona na isa na naman sa mga chikiting stories na mula sa Department of Human and Family Development Studies, College of Human Ecology sa UP Los Baños. Ayan. At gayon ang mabuti ito ha, ang sumulat ng kwento ay si Nef Botor at ang gumuhit ay si Dandin Espina. O, tatandaan nyo yung pangalan ha ng sumulat at gumuhit. Baka kasama yan sa itatanong ni Ate Michelle mamaya. Okay? Ang Magic Karwahe ni Catriona na isinulat ni Nef Botor at ginuhit naman ni Dandin Espina. Sige, magsimula na tayo ha. May magic ang karwahe ni Catriona. Simple lang ito at di gaanong malaki. Pero kasya siya at ang kanyang nanay sa loob nito. Gawa ang karwahe sa mga tabla at kahoy na nagmula pa sa malalayong lugar. At ang bubong naman ay makapal na tela na may mga titik at mukha. Kaya ano nga ang pangalan ng bata? Naalala niyo ba? Ang pangalan niya ay Catriona. Okay, tandaan niyo, yan ang pangalan niya, Catriona. May magic ang karwahe ni Catriona. Sa umaga, ito'y sasakyang may gulong na kayang pumunta kahit saan. Sa gabi naman ay nagbabagong anyo ito at nagiging silid nilang magnanay. Araw-araw nakasakay si Catriona sa kanilang magic karwahe. Ang nanay naman niya ang mabait at malakas na piloto nito. O, nakita niyo ba yung karwahe ni Catriona? Hinihila ba ito ng kabayo? Oo, hindi siya hinihila ng kabayo. Kung hindi, tinutulak siya ng nanay ni Catriona. Pagsapit ng gabi, dahan-dahang titigil ang karwahe saan man abutin ng dilim. Bigla itong mababalot ng mga telang nakasalansan sa isang sulok. At magsisilabasan na ang donut, tinapay, fried chicken at pansit na siya nilang hapnan. Pagkakain, sila ay matutulog ng mahimbing sa loob ng karwaheng nagiging silid. Okay, pagpatuloy natin. Pagsikat ng araw, tatanggalin ni Catriona ang nakatabing tela. Iikot muli ang maliliit na gulong ng karwahe. Krug, krug, krug. Magsisimula itong maglakbay sa malawak na kalsada.
Hindi problema ang almusal dahil sa bawat madaanan ay may mahiwagang baul na kapag sinisid ni nanay ay may lumalabas na pagkain. Ang galing talaga ni nanay, sambit ni Catriona habang nasa kanyang karwahe. Isang umaga, may napansin si Catriona habang naglalakbay kasama ng kanilang karwahe. Nay, bakit po mas lalong lumawak at lumaki ang kalsada ngayon? Dati kasi ang kanilang karwahe nakikipagsiksikan sa mga malalaking sasakyan. Pero ngayon, biglang naglaho ang mga sasakyang ito at wala rin ang mga tao. Nahuhulaan niyo ba kung bakit naglaho ang mga sasakyan at ang mga tao sa kwentong ito? Sige, tignan natin kung tama ang hula niyo, ha? Naku anak, hindi ko rin alam. Nalilit ang sagot ng nanay. Patuloy na naglakbay ang karwahe, ngunit di nagtagal ay muling may napansin si Catriona. Nanay, bakit sila nakamaskara? Inosenteng tanong ni Catriona habang pinagmamasdan ng dalawang aling naglalakad sa gilid ng kalsada. Dati kasi natutuwa si Catriona na panoorin ang ngiti ng mga taong nagdadaan ng karwahe, pero di niya na magawa ito ngayon dahil halos lahat ay may takip ang mukha. Nako, mukhang nahuhulaan niyo na kung ano ang nangyayari sa kwentong ito. Oo nga, ano? Hindi ko rin alam. Bakit sila nakatakip, anak? Walang malay na sagot ng nanay. Umandar na ulit ang karwahe ni Catriona para maghanap ng pananghalian. Mag-aalas 12 na kaya lang nang hina ang nanay ni Catriona pagdating nila sa isang baul ng kayamanan. Walang pagkain. Nakakabigla. Dati kasi ay hitik na hitik sa mga tinapay, donut, fried chicken, pansit, spaghetti at iba pa ang baul na iyon. Nanay, bakit po kaya walang pagkain sa baul? Kumakalam na, sikmurang tanong ni Catriona sa kanyang inang tila nag-aalala din. Hindi ko alam, anak. Baka mayroon na sa susunod na pupuntahan natin. Umaasang sagot nito. Kahit na ang hihina, itinulak ng nanay ni Catriona ang karwahe at patuloy silang naglakbay. Ilang sandali ang nakalipas, napadaan ang karwahe nila sa isang malaking gusali. Namangha si Catriona. Marami pang magic karwahe na iba't iba ang anyo ang nakaparada sa tapat ng gusali. May asul, may pula, may dilaw, may lila, may gawa sa kahoy. Mayroong ilan na bakal ang poste at ang iba na may mas maraming tela. Hindi lang pala sila ang may magic karwahe. Nakita niyo ba yung iba't ibang magic karwahe na nakita nila? Pero nasan kaya yung mga tao na may-ari ng magic karwahe na iyan? Tignan natin, ha? Itinigil ng nanay ni Catriona ang karwahe sa gilid ng kalsada at naglakad siya patungo sa may malaking pinto. Kinausap niya ang mamang nakabantay at nagtanong. Medyo mahabang usapan ng dalawa. Nagpapaliwanag ang mama habang may pag-aalala sa mukha ng nanay niya. Ano kayang nangyayari? Tanong ni Catriona sa sarili. Matapos ang usapan, naglakad ang nanay ni Catriona pabalik sa karwahe. May bitbit ito sa kanyang mga kamay. Isang maliit na botelya at 2 maskara. Anak, sabi ng nanay niya, lagyan mo nito ang iyong kamay. Sabay ibinuhos sa kanyang maliliit na palad ang malinaw na likidong mabango ang amoy. At isuot mo rin ang maskarang ito habang sinusuot din ni nanay ang kanyang sariling maskara.
po ito, Nay? Tanong ni Catriona. Alkohol ang tawag dyan sa nilagay ko sa kamay mo. Makakatulong iyan upang mamatay ang mga mikrobyo sa iyong palad. Mamaya ay maghuhugas din tayo ng kamay sa loob. Para saan naman po itong maskara? Dagdag na tanong ni Catriona. Binigyan tayo ng mama. Meron daw kasing kumakalat na sakit ngayon na naisasalin sa pag-ubo o pagbahing. Kailangan ng maskara para di tayo mahawa. Pagkatapos ayusan si Catriona, itinulak ng nanay niya ang magic karwahe patungo sa lugar kung saan naroon ang iba pang mga karwahe. Isinalansan niya ang ilang piraso ng damit at mahalagang gamit at inilagay sa isang supot. Nanay, bakit po kayo nagpapalot? Anak, pansamantala ay dito raw muna tayo makikisilid. Bakit po? Tanong ni Catriona. Mas ligtas daw tayo rito kasi malubha ang epekto ng sakit na kumakalat. Makakapagpahinga tayo at pansamantala ay may pagkain silang ibibigay sa atin para di tayo magutom. Talaga po? Maningning ang matang sambit ni Catriona. Pero bigla itong napaisip. Paano po ang magic karwahe natin, Nay? Huwag kang mag-alala, anak. Ang sabi ni Manong kanina ay babantayan niya ang magic karwahe natin. At kapag ligtas ng paligid, ay maaari na tayong bumalik. Napayapa si Catriona. Pusang loob itong sumama sa kanyang ina, papasok sa malaking gate ng gusali. Sa mga panahong ito, mas ligtas sila sa loob ng gusaling iyon kasama ng iba. At ang magic karwahe, marahil ay masaya rin itong magpapahinga. May magic man ay napapagod din. Malayo na ang napuntahan ng magic karwahe at unang beses pa lamang itong hindi maglalakbay. Tulad ni Catriona at ng kanyang malakas at mabait na nanay, masaya siguro itong tumigil muna kasama ng iba pang magic karwaheng katulad niya. At dyan nagtatapos ang ating kwentong ang magic karwahe ni Catriona. Ayan, o mga classmates, nakinig ba kayo ng mabuti sa ating kwento? Ayan, nako, kasi tulad ng ginagawa natin o ginawa natin noong mga nakaraang Lunes, may mga itatanong ako sa inyo tungkol sa kwento, pero ito ay paunahan sa pagsagot dahil pwede ulit kayo magkaroon ng chance na manalo ng Lewis & Pearl Scent Shop gift pack para sa bangong non-stop. Ayan, katulad ng sinabi ko kanina, ito ay paunahan at yung unang makakasagot sa bawat tanong ang makakatanggap ng Lewis & Pearl Scent Shop gift pack natin. Okay? Pero i-review natin yung ating mga mechanics, yung mga dapat sundin sa laro, no? So pagkatapos ng bawat tanong, hintayin muna na i-drop ng Knowledge Channel sa comment section ang hashtag Wikaharian Online World. Okay? So hintayin nyo yung Knowledge Channel na mag-type ng hashtag Wikaharian Online World bago kayo mag-comment ng sagot. At dapat tama ang spelling, paggamit ng malalaki at maliliit na titik, at tatandaan na isang beses lang maaring manalo. So pag nanalo ka na sa question 1, at ikaw pa rin yung pinakamabilis sa question 2, ibibigay na natin syempre yung prize doon sa sumunod na pinakamabilis para magkaroon ng chance ng iba na makakuha ng ating Lewis & Pearl Scent Shop gift pack. Okay? Sige, ngayon titignan na natin kung kayo ay nakinig ng mabuti.
Okay. Sige. Pero, ito. Yung unang tanong ni Ate Michelle ha, wala muna itong prize ha. Gusto ko lang balikan muna natin yung huling itinanong ni Ate Michelle doon sa bago magsimula yung ating kwento. O wala muna itong prize ha. Pakinggan ng mabuti lang yung tanong ni Ate Michelle. Kunwari practice lang ito ha. Base dun sa kwento, bakit tinawag na magic karwahe yung karwahe ni na Catriona? Naalala niyo ba? Okay, bakit tinawag na magic karwahe? Ano ba yung magic doon sa karwahe ni Catriona? Sige nga, tignan natin. Wala pa tong premyo ha. Practice lang. Bakit tinawag na magic karwahe? Ano ba yung magic dun sa karwahe ni Catriona? Ano ang kayang gawin ng karwahe ni Catriona? Okay. Sige, tignan pa natin yung tama. Tama kayo. Kasi yung karwahe ni Catriona, sa umaga pwede siyang sasakyan, sa gabi pwede rin siyang bahay kasi pwede itong tulugan. Ayan, kaya siya tinawag na magic karwahe. Ayan, very good. Mukhang nakinig talaga kayo ng mabuti ha. Sige, ngayon. Tama ka, Len, kilala, nagiging silid paggabi. Oo. Very good kayo. Sige, dahil nakapag-practice na tayo, simulan na natin yung mga tanong na kung saan pwede kayong makapag-uwi o makatanggap ng special prize natin, na Lewis & Pearl Scent Shop gift pack. Okay, ito na ang unang tanong. Ano ang pangalan ng sumulat ng kwento? Ano ang pangalan ng sumulat sa kwento? Sabi ko sa inyo kanina, tandaan nyo dahil baka itanong ko yan. Sino kaya ang nakaalala? Ano ang pangalan ng sumulat sa kwento? Tignan natin. Tama ka, Preya. Panet, nagiging silid nga yung karwahe sa gabi, kaya siya magic karwahe. Aba, very good talaga yung classmates natin. Naalala nila. Sige, tignan natin ha. Kung ang sagot ninyo ay Nef-Botor. Okay, Nef-Botor. Capital N-E-P-H. Tapos capital B-O-T-O-R. Ayan. May chance kayo na nakakuha ng ating Lewis & Pearl Scent Shop gift pack. Okay? Ang sumulat ng ating kwento ay si Nef-Botor. Okay? Ito na ang ating pangalawang tanong. Makinig kayo ng mabuti. Ito, sinabi ko rin to sa inyo kanina. Ano ang pangalan ng gumuhit ng kwento, yung nag-drawing? Ano ang pangalan ng gumuhit ng kwento? Sino kaya ang nakakaalala sa pangalan ng gumuhit ng kwento? Tingnan natin. Sige, check natin kung naalala nyo ang pangalan ng gumuhit ng kwento. Aba, very good talaga yung classmates natin, ha? Naaalala rin nila. Okay, ang tamang sagot ay ang gumuhit ng ating kwento ay si Dandin Espina. Okay, Dandin Espina. At kung pareho ang inyong sagot, at kung tama ang spelling at ang paggamit ng malalaking titik, at kung kayo ang nauna, baka kayo ang mag-uwi ng ating Lewis & Pearl Scent Shop gift pack.
O, sige. Ngayon, pumunta na tayo sa ating ikatlong tanong. Ano ang pangalan ng bata sa kwento? Ano ang pangalan ng bata sa kwento? Okay, dapat tama ang spelling, ha? Ano ang pangalan ng bata sa kwento? Okay, very good. Very good. Kung ang sagot ninyo ay Cartriona. Cartriona, yan. Tama kayo. At may chance kayo na manalo ng ating Lewis and Pearl Scent Shop gift pack. Cartriona ang pangalan ng bata sa kwento natin. Okay? O, paalala ha, hintayin nyo yung hashtag Wika Hari An Online World na i-drop ng Knowledge Channel bago kayo mag-type. Okay? Ito ang ating pang-apat na tanong. Pakinggan nyo ng mabuti. Ano ang ginamit ni Cartriona at ng kanyang nanay sa paglalakbay? Ano ang ginamit ni Cartriona at ng kanyang nanay sa paglalakbay? Anong tawag doon sa kanilang ginagamit kapag sila ay naglalakbay, napupunta sa kung saan? Anong tawag natin doon? Okay. Pa? Sige, tignan natin. Ayan, very good. Ang tamang sagot ay karwahe, di ba? Kaya ang title ng ating kwento ay Ang Magic Karwahe ni Cartriona kasi karwahe yung ginagamit nila. Okay? Karwahe. At ito na ang ating ikalimang tanong. Ito na yung panghuling tanong. Okay? O may chance pa kayo ha na makakuha ng premyo. Sino ang kasama ni Cartriona sa paglalakbay sakay ng magic karwahe? Sino bang kasama ni Cartriona? Okay, type niyo sa ating comment section kung sino ang kasama ni Cartriona sa paglalakbay gamit ang magic karwahe. Okay. Tignan natin. Ayan, syempre, si nanay. Okay, si nanay ang kasama ni Cartriona sa paglalakbay. Okay, nako, excited na akong malaman kung sino ang mag-uuwi ng ating Lewis and Pearl gift, Scent Shop gift pack ngayong araw. Okay? O, pero balikan muna natin yung kwento, ano? Doon sa kwento, no? Si Cartriona at saka yung kanyang nanay, napansin nila na walang tao, walang mga sasakyan kasi mayroong kumakalat na sakit. At ano yung pinagawa sa kanila para makaiwas sa namahawa ng sakit? Di ba? Binigyan sila ng alcohol, pinasuot sila ng maskara at pinatuloy muna sila sa isang lugar kung saan hindi sila makakasalamuhan ng mas maraming tao. Okay? So yun nangyayari sa kwento. Parang ganun din yung nararanasan natin hanggang ngayon, hindi ba? Kailangan pa rin tayong gumagamit ng alcohol or naghuhugas ng kamay, nagsusuot ng face mask kapag tayo ay nasa labas. Siyempre, yung social distancing, dapat ginagawa pa rin natin iyon at dapat nasa loob lang ng bahay kung wala namang mahalagang gagawin sa
labas. Ayan. At lahat ng yan ay makakatulong para maiwasan natin ang sakit. At syempre, dagdag na rin natin yung pagpapabakuna. Ang lahat ng yan ay makakatulong para tayo ay maligtas sa sakit na dulot ng COVID-19. Okay? O sige, mamaya malalaman natin kung sino-sino ang ating mga panalo. Okay? At yan ay abangan ninyo pagkatapos ng ating art activity. At speaking of art activity, papakita ko na sa inyo ang ating gagawing artwork ngayong araw. O sige. Yung karwahe, di ba ito isang uri ng sasakyan? Okay? Kaya naman, ang ating artwork ngayon ay isang sasakyan. Ayan, nakikita niyo ba ang sasakyan na ginawa ni Ate Michelle? Yan ako, napakadali lang gawin ng sasakyan na ito. Sige, lapit ko para mas makita niyo. Ayan. Yan yung sasakyan na ginawa ni Ate Michelle. At tuturuan ko kayo kung paano gawin ang sasakyan na ito. Yan, ipapakita ko sa inyo ang ating mga kakailanganing gamit. Una, syempre, kailangan natin ng mga papel. Okay? So, meron ako ditong tatlong klase ng papel. Tatlong kulay. Meron akong kulay pula. Ito yung magiging katawan ng aking sasakyan. Meron akong kulay bughaw. Ito naman yung magiging kulay ng mga gulong. Meron din akong kulay puti. Okay, yan naman yung gagamitin kong pang-dekorasyon sa iba't ibang bahagi ng aking sasakyan. Kung gusto nyo naman ay ibang kulay, pwede rin. Okay? Gamitin nyo yung mga paborito ninyong kulay. O kung ano bang klase ng papel na meron kayo, pwede nyong gamitin ang mga yan. Maliban sa mga papel, syempre kailangan pa rin natin ng pandikit, ng gunting, ayan. Mag-ingat sa paggamit ng gunting at panulat. Ang gagamitin ko na panulat para sa artwork natin ay ballpen lamang. Pero kung gusto yung gumamit ng crayon o kaya ng marker, pwede rin ninyong gawin yan. Okay? Magsimula na tayo. Okay. Ang una nating gagawin ay kuha ako nung magiging katawan ng aking sasakyan at i-roll ko lang siya. Ayan. Okay, i-roll ko siyang ganyan. Tapos ididikit ko. Kupitin ko muna yung sobrang papel. Ayan. Pagkatapos yung dulo, itong dulo ay ating lalagyan ng glue. Natin. Yan. So, didikit natin yan. Okay. So, meron na tayong katawan ng ating sasakyan. Habang hinihintay nating matuyo yung glue, punta muna tayo sa gulong. Okay? Para sa gulong, meron ako ditong kapiraso ng kulay bughaw na papel. Okay? At sa gulong, gagawa ako ng 4 na bilog. Bilog. Yan. Skupitin natin para makagawa tayo ng bilog. Okay, yan. Nagawa na tayo ng 4 na bilog. Yan, para magkaroon ng konting dekorasyon yung ating bilog. Yung gulong.
Gugupit din tayo ng mas maliit na bilog gamit yung puting papel. Mas maliit na bilog. Yan. At ididikit natin ito sa loob ng bughaw na gulong. Yan. Dikit na natin. Yan. Okay. Ayan. Dahil meron na tayong gulong, itabi na muna natin yan. Balikan natin yung ating sasakyan. Okay. Yan. Para magkaroon yung sasakyan natin ng lugar kung saan pwedeng sumakay yung driver. Ayan. Ang gagawin natin ay gugupit tayo ng bahagi sa gitna. Yan. Tapos, on. So, ito, kapag hinaas natin, yung sobra na part. Yan. So, kapag itinaas natin itong part na ito, yan. So, meron ng lugar kung saan pwedeng sumakay yung may-ari ng sasakyan. Pero, babawasan natin. Yan. Okay? At dahil buo na yung loob ng ating o yung ating sasakyan, pwede na nating idikit yung mga gulong sa mga gilid. So, dalawa dito. Yan. Tapos, dalawa din sa kabilang banda. Okay. Ito. Tapos, sa kabila. Natin. Ayan. Okay, kita nyo ba? I-side view natin. Ayan. Ngayon, lagyan na natin ng dekorasyon. O, yung ginawa ko dun sa aking sasakyan na isa, nilagyan ko siya ng number. Okay? Kung gusto nyo rin ng number, pwede rin yun ang maging dekorasyon ninyo. Ako ngayon, lalagyan ko naman ng letter. Okay? Lalagyan ko siya ng letter M. At para malagyan ko siya ng letter M, gugupit ako ng maliit na bilog. Okay. Hintayin lang natin. Yan. Pagkatapos, kukunin ko yung panulat. Sulatan ko siya ng malaking titik M. Yan. Bakit M? M for Michelle. Yan. So, kung gusto nyo rin na yung unang titik ng inyong pangalan, pwede rin. O kaya yung paborito nyong number, pwede rin. Ilagyan ko lang dito ng ating dekorasyon. Okay. Tapos, pwede ko na siyang idikit dito sa unahan ng sasakyan.
Tapos sa likod na bahagi, lalagyan ko rin yan ng disenyo. Lagyan ko lang siya ng 2 piraso ng papel. Ayan, para magmukha siyang race car. Okay, pero pwede kayong gumawa ng or maglagay ng sarili niyong disenyo ha. Kung gusto niyo lagyan ng ibang kulay ng papel o ibang hugis, pwede nyo yung gawin. Ayan! Tapos ko na ang aking sasakyan. Okay, tapos na rin ba kayo mga classmates? Nakagawa na ako ng 2. Ito at saka ito. Okay? Tapos na ba kayo? Sige. Kung tapos na kayo, ayan, magpatulong na kayo sa inyong mga nanay, tatay o iba pang kapamilya na kuhaan ng litrato ang inyong sasakyan at gamitin ang mga hashtags na #WikaHarianOnlineWorld at #WikaHarianCar sa pagpo-post nito sa Facebook. Ayan. Pero ipaalala nyo sa kanila na isulat ang inyong pangalan at iset to public ang kanilang mga posts para madali namin itong mahanap at mabigyan namin kayo ng special shoutout sa susunod na Lunes. At syempre, bago tayo tuluyang magtapos, narito na ang inyong inaabangang resulta ng ating pa-contest kanina, no? Sige, nasan na ba? Yan, marami akong mga nakitang pangalan na nag-join sa ating tanungan kanina. Sige, narito na ang mga pangalan ng mga nanalo. Una ay si Alexis Simo Valenzona. Congratulations, Alexis Simo Valenzona. Ayan, ikaw yung winner para sa ating question number 1. Para sa ating question number 2. Okay. Question number 2, ang ating panalo ay si Jessie May Flores. Congratulations, Jessie May Flores. Para sa question number 3 naman, ang winner natin ay si Mildred Magsilaw. Yan, Mildred Magsilaw. Okay, para sa question number 4, ang ating winner ay si Sherry Jane Gagatam. Ayan, Sherry Jane Mateo Gagatam. Congratulations, Sherry Jane Mateo Gagatam. At ito na ang ating panghuli at pang-5 winner. Ayan, walang iba kundi si Sired Villadon Frias. Ayan, congratulations sa inyo mga classmates dahil kayo ay nanalo ng Louis and Pearl Scent Shop gift packs para sa bangong non-stop, anuman ang ganap nyo at home. Ayan. At syempre, kahit nasa bahay tayo, dapat lagi pa rin tayong fresh. Okay? At sa mga winners natin, para malaman ninyo kung paano nyo matatanggap yung inyong mga prizes, mag-message lang kayo sa Knowledge Channel. Okay. Very good. Mga classmates, ang dami nating nagawa ngayong araw. Una, syempre, pinag-aralan ulit natin or nireview ulit natin yung salitang hiram, pero gamit na sa mga pangungusap. Nalaman natin ang kwento ni Cartriona at ang kanyang magic karwahe. At syempre, gumawa tayo ng ating Wikaharian car. Ayan. At paalala ulit ha, simula sa Agosto 2, sa susunod na Lunes na yan ha, tayo ay magkikita-kita na ng 11 a.m. alas 11 ng umaga. Hindi na 1 p.m. ha, 11 a.m. na.
At katulad ng binanggit ko kanina, pwede nyo na rin mapanood sa Scene Zone at channel ng Kumu ang ang Wikaharian Online World. Magpatulong kayo sa inyong mga nanay at tatay na hanapin at i-download ang Kumu app sa inyong App Store. At huwag din kalimutang i-follow ang ating Kumu account na Knowledge Channel Official. Ayan. Okay, narito pa ang ilang mga paalala. Mapapanood din ang Wikaharian Online World sa website ng Just Love Kids. Just log in to www.justlovekids.abs-cbn.com. Siyempre, available na rin sa YouTube ang ilang episodes ng Wikaharian at Wikaharian Online World. Just make sure to subscribe to Knowledge Channel on YouTube para makapanood ng educational video lessons. Ang Wikaharian naman ay mapapanood ninyo pa rin sa Knowledge Channel ng 6:40 AM at 6:40 PM at sa A to Z Channel 11 tuwing Miyerkules or tuwing Wednesday ng 7 AM at tuwing Linggo naman ito ay 7 AM pa rin sa Kapamilya Channel. It's kaya naman samahan nyo na si Ate Michelle sa pag-awit ng ating closing song. Ayan, ang Abutin Song. Ayan. Congratulations ulit sa ating mga winners! Bangon, lakad, takbo. Tanawin ang pangarap, damhin ang tagumpay. Bangon, lakad, takbo. Abutin mo bata, ngiti, sigaw, talon. Kaya mong magtagumpay. Ngiti, sigaw, talon. Kaya mong magtagumpay. Abutin mo bata. Ano man ang gusto sa galing at talino. Magtitiwala, makakamit ang pangarap. Maraming manghadlang, tuloy lang ang laban, hindi susuko. Abutin mo bata. Maraming salamat mga classmates. Magkita-kita tayo ulit sa Lunes.